Matapos malaman ni Gon ang dahilan ng pagbagsak ni Killua sa Hunter exams, galit niyang kinumpronta si Gitarakor na talagang nagngangalang Illumi at siyang kuya ni Killua. Mag-sorry ka kay Killua! Mag-sorry? Para saan naman? Hindi mo alam ang kasalanan mo. Hindi. Wala kang karapatang maging kuya niya kung hindi mo alam. Kailangan pa ba no para maging kapatid niya? Kaibigan ko si Killua, hindi niya kailangan ng pahintulot niyo para doon! Ang batang to. Hindi na bale, huwag ka na mag-sorry. Dali mo na lang ako sa kinaroroonan ni Killua. Ano naman ang balak mo? Ano pa ba? Ililigtas ko si Killua! Kung magsalita ka naman, akala mo kinidnap ko siya. Wala akong ginagawa sa kanya. Kusa siyang umalis dito mag-isa. Walang pumilit sa kanya. Oo, pero labag sa damdamin niya yon. Kayo ang nagtulak sa kanya na gawin yon. Pareho lang yun ang pagkidnap sa kanya! Nagkataon na yan nga mismo pinag-uusapan namin ngayon, Gon. Sa katunayan, nagpahayag din ng reklamo tungkol dyan sina Kurapika at Leorio. Pinag-uusapan ngayon ng komite kung patas ba o hindi ang pagkakadisqualify kay Killua. Kapansin-pansin naman. Malaki ang pinagbago ng kilos ni Killua habang at pagkatapos ng laban nila ng taong yan na kung tawagin ay Gitarakor. Sa aking palagay, naging biktima na si Killua ng hipnotismo at hindi niya kontrolado ang kilos niya nung pinatay niya si Bodoro. Kung tutuusin, halos imposibleng impluensya ng isang tao na pumatay gamit ng hipnotismo. Pero dahil lumaki si Killua sa pamilya ng mga asasin at bahagi na ng pang-araw-araw na buhay nilang pagkitil, hindi nakapagtataka mas madali siyang buyuin para gawin ito. Gusto ko rin banggitin. Nagkataon na nangyari na sabing insidente nung laban namin ni Bodoro. Malaki ang posibilidad na sinadya ni Killua na gawin yun para tulungan ako. Bukod doon, katunggali ko ang namatay. Kaya kung may dapat ma-disqualify, ako yun. Nilabag niya ang patakaran, pero malinaw namang hindi niya kagustuhan ng ginawa niya at maaaring siya pa nga ang biktima sa nangyari. Kaya naman, hindi makatarungan na i-disqualify siya. Ang problema, spekulasyon lang ang lahat ng yan. At wala tayong ebidensya. Sa panlabas, wala kami nakitang anumang palatandaan ng hipnotismo o pagmamanipula. Ang totoo, duda ako sa pahayag niyong kinokontrol siya at hindi niya alam ang ginagawa niya ng mga oras na yon. Pero pawang katotohanan na sinabi ni Leor yung naganap ang insidente nung malapit na sila maglaban ni Bodoro. Wala tayong problema ron. Kung titingnan natin ang abilidad at lakas ng dalawang manlalarong ito, masasabi nating patas lang sila. Maaaring pagdating sa karanasan lamang si Bodoro. Pero sa kabilang dako, kung titingnan naman ang lakas at kakayahan sa purong bakbakan, si Leorio mas angat. Para sa isang biyasang fighter tulad ni Killua, alam niya ito at hindi niya kinailangan makialam. May iba pang kahinahinala nangyari sa paligsahan. Tulad na lang nung nakipaglaban si Kurapika kay Hisoka. Natapos ang laban. Pagkatapos niyang bumulong sa'yo. Wala naman sa inyo mukhang pagod na nung huminto ang laban. Pero para kayong magkakuntsaba, ano kaya yung sinabi niya sa'yo? Nakapagtataka. Maiintindihan ko pa kung ang nangyari ay katulad nung nangyari sa laban namin ni Hanzo o sa laban niya ng Hisoka at Bodoro. Yung natatalo sa laban ng binurangan at sumuko. Pero sa kaso mo, kabaligtaran na nangyari. Kaya hindi mo ako masisisi kung naiisip kong planado ang naging laban ninyong dalawa. Kung may dapat bigyang pansin sa paligsahan na wala sa ayos, yung paraan ng pagkapanalo mo ang pinakakaduda-duda. Kung talagang wala kang tinatago, dapat sabihin mo sa harap namin ang sinabi niya sa'yo. Ibabahagi mo sa amin. Hindi ako obligadong sabihin sa'yo yun. Maaaring hindi sa akin, pero sa lahat na nandito, oo. Hindi rin. Alam mo, kung nababagabag ka sa pagkapanalo ko, para sa akin, mas dapat mong ikabahala ang pagkapanalo mo by default. Ano?
Hindi na importante yun. Oy, pwede bang tapusin na natin ang mabilis ang meeting na to at uwing-uwi na ako? Pwede bang tumahimik ka? Hindi na importante ang lahat ng yan! Walang kwentang pag-awayan kung sinong karapat dapat makapasa o hindi. Kung hindi kayo masaya sa resulta, magpursige na lang kayo hanggang sa maging kontento kayo. Si Kilua, karapat dapat siya makapasa at maging hunter. Madali lang sa kanya to. Kung wala nakialam sa kanya, siguradong nakapasa siya. Ang importante ngayon, kapag nalaman kong pinupuwersa niyo si Kilua pumatay, kahit labag sa kalooban niya, hindi ko kayo mapapatawad. Hindi mo kami mapapatawad? Talaga? Ano naman ngayon? Wala akong gagawin sa inyo. Pero sa oras na makuha ko si Kilua, ilalayo ko siya sa inyo at hindi nyo na siya makikita pa. Mga aplikante, tapos na ba kayong lahat? Tulad na sinabi ni Gon, kayo na ang bahala magpasya kung karapat dapat kayo makapasa at maging hunter. Pero, kahit ano pang hinaing ninyo, wala kami magagawa. Hindi namin babaguhin ang isip o pasya namin. Batay sa ebidensya, disqualified na si Kilua. Samantalang kayong lahat naman na nandito ay pasado. Okay, ngayong kumpleto na tayo, itutuloy ko na ang orientation. Sa loob ng inabot kong folder kanina, makikita nyo ang inyong hunter license. Gamit ang card na to, makakapasok kayo sa 70% ng mga bansang limitadong immigration. Ganon din sa 75% restricted na bahagi ng mundo, mabibigyan kayo ng access. Ang galing. Mabibigyan din ng may hawak nito ng libreng access sa 75% ng mga pasilidad pampubliko. At may credit line nito na katapat ng malalaking korporasyon. Kapag binenta nyo ang card na to, ang perang makukuha ninyo ay sapat para buhayin kayo kahit 7 beses pa kayong mabuhay ulit. At kahit itago ninyo, magiging maginhawa pa rin ang pamumuhay nyo. Kaya alagaan nyo itong mabuti. Ingatan nyo huwag itong mawala sa inyo. Kasi hindi namin kayo bibigyan ng kapalit. Ayon sa naestima namin, isa sa bawat 5 hunter ang nakakawala ng mga lisensya nila sa loob ng 1 taon pagkatapos silang matanggap ito. Bilang pro hunter, ang pangunahing tungkulin ninyo, pangalagaan at gamitin maayos ang inyong card. Bukod doon, kayo nang bahala. Pagtagumpayin nyo ang mga pagsubok, maniwala kayo sa inyong kakayahan at buong tapang nyong tuparin ang mga pangarap ninyo. Kaya naman, binabati ko kayong 7 dito ngayon. Mula sa oras na ito, mga rehistradong hunter na kayo. Gitara ko! Sabihin mo na sa akin ngayon, nasan si Kilua? Seryoso ka bang kukunin mo siya sa amin? Kung ako sa'yo, wag mo nang ituloy. Wala akong pakialam sa gusto mo! Kaibigan ko si Kilua. Kahit anong mangyari, kukunin ko siya. Ganon din ba ang nararamdaman nila? Halata naman, di ba? Sige na nga. Kahit naman sabihin ko, hindi kayo makakaabot sa kanya. Tingin ko, umuwi si Kilua sa amin. Sa inyo? Oo, sa Kukuro Mountain. Sa ibabaw ng bundok na yun, matatagpuan ang tahanan namin. Sa Kukuro Mountain? Okay, salamat. Okay lang yon. Na basta nalang ibunyag ng asasin ang lokasyon ng kuta nila? Oo naman. Hindi naman namin sinisekreto yon. Lahat ng taga ron, alam na doon kami nakatira. Isa pa, pagdating nila doon, maiintindihan din nila na magkaiba ang mundong ginagalawan namin sa kanila. Ito ba? Oo, bali ang braso ko. Nakakaaliw talaga ang batang yon.
Naiintindihan ko na kung bakit gusto mo siyang hintayin umunlad pa. Hindi ba? Pero ibig sabihin nun, mas magiging delikado pa siya sa hinaharap. Kung ako ang tatanungin, ngayon pa lang dapat. Sa akin, Sigon, akong tutugi sa kanya. Kapag ginalaw mo siya, pagsisisihan mo ang araw na yon. Oo, alam ko yon. Sandaling panahon pa lang tayo nagkakilala pero alam ko na ang mga tipo mo. Ah, nga pala. Ano nang balak mong gawin ngayon, Hisoka? Maghintay. Hanggang sa mahinog at pwede nang pitasin ng prutas. Kukuro Mountain? Wala pa ako narinig na ganun dati. Kurapika, alam mo ba kung saan yun? Uy, Kurapika! Bakit? Ano yun? Yung bundok. May sinabi siyang Kukuro Mountain. Narinig mo ba? Tinanong kita kung alam mo ang tungkol doon. Hindi, wala akong alam. Pwede naman natin hanapin sa internet. Hi! Oy! Ginong Hanso! Una na ako. Maiksi lang pagsasama natin pero parang ang tagal din natin magkakakilala. Nag-enjoy ako. Oo, ako rin. Kapag nagawi kayo sa bansa ko, kontakin niyo lang ako. Itutur ko kayo sa pinakamagagandang lugar doon. Ingat kayo. Bye! Ngayon pa lang yata ako nakakita ng ninja na may calling card. Excuse? Pasensya na kayo kasi nadala ako ng galit ko kanina. Hindi, may kasalanan din ako. Pasensya ka na rin sa akin. Hindi. Ang totoo, napigon ako sa mga sinabi mo dahil alam kong totoo. Sa'yo ko naibunto ng inis ko dahil nakapasa lang ako sa exam by default. Pero okay na ako ngayon. Nakapasa na ako kaya hindi ko nasasayangan ng pagkakataon. Ang magandang tanong dyan, ano nang gagawin natin sunod? Oo, tama ka. Ako gusto kong ikutin ang buong mundo para maghanap ng impormasyon, para makatuklas ako ng panibagong species. Bilang exotic game hunter. Exotic game hunter, okay yun. Oy, teka! Ano yung hawak mo? Ito ba? Ginagamit ko ito para makalikom na impormasyon. May bagay ba kayong gustong malaman? Pwede kong hanapin para sa inyo. Alam ko na! May impormasyon ba dyan tungkol sa hunter na Jean ang pangalan? Jean Freaks? Okay, sige, tingnan nga natin. Satots? Wow! Sandali lang muna, sino ba tong hunter na tinatawag na Jean? Lahat ng impormasyon sa kanya nasa likod ng isang mahigpit na high-level security na nangangailangan ng katakot-takot na top secret access codes. Mukhang isa siyang importanteng taong malakas ang impluensya. Ganun ba? Sige, di bali na lang. Yung airpods mo, mukhang big time pala siya at hindi basta ordinaryong tao. Okay, balitaan nyo na lang ako kung ano man ha. Ito ang email address ko. Sige, bye-bye! Bye-bye! Sana pala naitanong natin sa kanya tungkol sa Kukuro Mountain. Oo nga. Okay lang. Tulad ng sabi ni Chairman Netero, lahat tayo mga kapwa hunter na ngayon. Kung minsan mas okay na rin na hindi alam ng ibang mga hunter ang pinaplano mong gawin. Pwede naman tayo nang maghanap nun. Gon! Ginong Satots! Sa'yo to, Gon. Nalimutan mo. Oo nga. Salamat po! At saka, pwede ba kitang makausap sandali? Sige, dun kami maghihintay sa lobby. Okay! Pasensya ka na ha, hindi ko sinasadyang marinig ang pinag-uusapan nyo kanina. Alam mo ba na espesyalidad ko ang pagdiskubre, pagbabalik sa dati at pangangalaga ng mga makalumang guho? Noong nagsisimula pa lang ako, wala akong ibang inisip kundi ang makilala dahil sa mga nadiskubre ko. Pero isang araw, pagkatapos ko makakita ng trabaho ng isang hunter, nahiya ako sa sarili ko. Tulad ko, naghahanap ng mga guho ang hunter na yon. Pero ginagamit niyang sarili niyang pera para ibalik ang mga yon sa dati. Ginagawa din niya ang kailangan para pangalagaan ng mga guho para sa susunod na henerasyon. At para